Madalas na nagiging helpless o walang kalaban-laban ang mga residente nakatira sa danger zone sa General Santos City tuwing may kalamidad gaya ng lindol. Bilang tugon ay isinusulong ngayon ni General Santos Representative Sherlyn Banyas Nograles ang isang panukalang batas sa Kamara. Layunin ng panukala na baguhin ang klasifikasyon ng mga pampublikong lupa sa lungsod na may 80% pababa ang kurbada o slope. Mula sa pagiging forest land, target itong ideklara bilang alienable and disposable o A&D land upang legal na magamit bilang permanenteng relocation site ng pamahalaan sa mga biktima ng lindol. We are passing also a bill in Congress for the reclassification of some public lands, no, yung 18% and below, yung slope niya na pwedeng ma-declare A&D para makapag-allocate ng area for relocation site para yung mga nasa danger zones dito sa city, no, na ito yung laging talagang helpless, no, every time may kalamidad. Kapag naisabatas, mas mapapabilis ang pagtatayo ng lokal na pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno ng ligtas na pabahay para sa mga pamilyang nasa danger zones. Sa panayam ng SMNA News ay aminado naman si Congresswoman Banyas Nograles na mangangailangan ng malaking pondo ang relokasyon ng mga residenteng nasa earthquake-prone areas. Nasa estimated na 1,800 na pamilya o katumbas ng libu-libong individual ang nawala ng tirahan sa Gensan matapos na naganap ng magnitude 7.8 na lindol noong June 8. We need really the augmentation in terms of budget, no, para ma-rehabilitate itong mga na-damage ng earthquake dito. Samantala, nagpasalamat naman ang kongresista kay Vice President Sara Duterte sa personal niyang pagdalaw sa mga biktima ng lindol sa General Santos City. Nagpapasalamat tayo kay Vice President Sara Duterte. Talagang personal siya na kiramay, nagpunta doon sa mga nabiktima at namatay, no, dahil sa lindol, at nagpadala din siya ng tulong. Personal na dinalaw ng Vice Presidente ang mga biktima ng lindol sa General Santos Doctors Hospital. Nagtungo rin si Vicky Sara sa St. Elizabeth Hospital at Sarangani Provincial Hospital upang personal na kamustahin ang mga sugatan at palakasin ang loob ng kanilang mga pamilya at ang health workers doon. Actually, very discreet, diretso na, wala na masyadong fanfare, wala na, diretsong tumulong, pumunta sa bahay, pumunta sa nung mga personal na nagpaabot ng kanyang assistance, no, sa mga napinsala. And we truly appreciate that, no, ang ginawa ni Vice President dito sa General Santos City. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihap, SMNA News. Ayon kay Professor Justin Ray Chavez, psychologist at psychometrician, mahalagang mabantayan ang paggamit ng mga kabataan ng internet at gadgets, lalo na kung naaapektuhan na nito ang kanilang pag-uugali at pang-araw-araw na gawain. Nilinaw ni Chavez na ang paglalaro ng violent games ay hindi otomatikong nangangahulugang magiging marahas ang isang bata. Gayunman, sinabi niyang ang labis na exposure sa ganitong uri ng laro ay maaaring maka-impluwensya sa paggaya ng ilang nakikitang kilos kung wala umanong tamang paggabay. Hindi po ibig sabihin na yung bata po ay naglalaro ng games na violent, ay ganun na din po ang behaviors nila. So kailangan po there's a clear boundary. May malinaw po na terms po for this. Kumbaga po, some people tends to na desensitize lang po sila sa paglalaro. For example, overly exposure sa mga games, kaya po minsan nare-replicate po nila. Dagdag pa ni Chavez, kapag hindi agad natugunan ang sobrang pagkalulong sa online games, maaari itong magdulot ng agresibong pag-uugali, social withdrawal at kakulangan sa tulog. Ipinaliwanag din niya na mas malawak na ngayon ang access ng mga bata sa internet at smartphones kumpara sa mga nakaraang henerasyon, kaya mas mahalaga ang paggabay ng mga magulang. Dahil dito, isinusulong niya ang pagpapatibay ng mental health at digital literacy programs hindi lamang para sa mga kabataan, kundi maging sa mga magulang. First one, yung mga social withdrawal po, that's the first one that we need to see and check. Kasi kung walang observation po on how they do engage, probably nagiging solely focus na po sila sa virtual world. Pangalawa po, yung in terms of their nagde-decline na rin pong academic performance, let's also check that. And also, how they do respond. Paano po kayo kausapin? Paano po kayo engage? For example, kahit simpleng kamusta, hindi nag-respond. Short lang po ang response sila sa inyo. Let's also check that. Also, let's also check po yung possibilities kung halimbawa po hindi nyo napagbigyan maglaro tapos nagiging aggressive yung reactions. Also check that. Kasi po, kung walang proper management on the exposure of sa phone po, or even sa online games, may mga possibilities of aggressive behavior talaga. Pero again, hindi po limitado na naglaro sila, there'll be also violence.
Ayon pa sa eksperto, mahalaga ang pagtutulungan ng mga magulang, guro at paaralan upang maagapan ang posibleng online addiction at iba pang kaugnay na suliranin. Iminungkahi rin niya ang pagtatakda ng malinaw na screen time limits at bukas na komunikasyon sa loob ng pamilya upang magkaroon ng mas balanseng paggamit ng gadgets ng mga bata. Try to start screen time, minimize po natin screen time, merong scheduling lang po. Kapag alam kasi ng bata na merong limitations, lahat ng gagawin nila, I believe, mapapractice po sila in a long run. Hindi lang po kasi kaya ng overnight yun eh. Kumbaga po, mahabang proseso, kailangan ng days, months, or even at least a year bago po mangyari yan. So, sana po masimulan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito yung Citizen Correspondent Stella Maris, sa Manay News.